napanood ko din itong si Lian at si Vince, no? Oo. At medyo mabigat, yung mga ipinakitang video, yon unboxing of mga mga ito, pwede ba natin palabas to? Unboxing of conversation itong babae na to. Mhm. Na kung saan talagang hinuli siya ni Vince. Vince ba yung lalaki, no? Yeah, si Vince. Oo, hinuli siya. Okay, Mm. so paiksiin natin. Ano kaya ang pwedeng ikaso dito sa lalaking nag-upload ng video Mm. tungkol sa mga intimate discussion ng kanyang girlfriend or someone whom he has dating relationship, Mhm. no? At yan pinakikita yung convo nila na kung saan nahuli niya sa chat na meron palang iba pang boyfriend itong Mm. babae. At dalawa silang lumalabas na boyfriend. So lumalabas cheater tong babae. Mhm. At nagte-trending na nga sapagkat itong babae ngayon ay talagang nagiging ano, sumasama yung reputasyon ng Yeah. babae. So ano Mm. ang pwedeng gawing legal na hakbang ng Mhm. babae laban dito sa lalaking sinasabi naman siya ay nasa agrabyadong posisyon dito sapagkat Mhm. siya ay niloko ng kanyang sinasabi niyang girlfriend niya at Oo. yun nga, masama ang kanyang loob dahil doon sa pangyayari na yan. Yeah, of course. Kasi partner ito nga nag-trending dahil nga na-post sa social media at pinag-uusapan. Now the question is, sabi mo nga pwedeng kasuhan ni girl yung boy, yung lalaki. Anong kaso ang pwede dito, partner? Ano to kanina pinag-aaralan ko, pwede siyang pumasok sa violence against women and their children Oh, wow, see. because they have this dating relationship. Pasok Mm-mm. siya dito And Oo. then there was a psychological and emotional abuse Mhm. against the woman, Mhm. no? Dahil yung pag-upload ng video Mm-mm. sa using the internet nga, nag-upload ng video ay nagdala ng kahihiyan, no? Mental anxiety dito sa babae. Mhm. At sa bawat like, sa bawat view, sa bawat pag-share ng Mm-mm. video na to ay katumbas ng sakit ng kalooban at emotional and mental health Mm-mm. na nagkakaroon ng apekto Sa girl. sa kanyang emotional at sa kanyang psychological status Mm-mm. ngayon. At mabigat tong kaso na to at bukod dito ay pwede ding kasuhan ng Safe Spaces Act. Ito po yung online gender sexual harassment Okay. na kung saan ay hindi mo kinakailangan na makitang nakahubad o Mm. may pinapakitang isang private organ ang biktima rito. Mhm. Ang kinakailangan mo lamang dito ay nagkaroon ng sexual, no, online sexual harassment Mhm. laban dito sa babae na kung saan ay patuloy niyang kinukutya, hinihiya, no, Mm. at talagang very ridiculous na yung sitwasyon ng babae Yeah. dito sapagkat walang tigil to sa TikTok, sa Reels Mm. sa Facebook, Facebook sa YouTube. trending. Mm. Yeah, lumalabas sa Facebook to sa Reels, Yeah. sa YouTube. Kaya pasok to sa Safe Spaces Act. Mhm. Kasi kung doon ilalagay sa anti-photo and video voyeurism, Mm. mukhang hindi papasok doon ng krimen sapagkat doon ay kinakailangan merong sexual na naganap at nagkaroon ng Ah, pagpapakita ng mga pribadong at sensitibong parte ng katawan ng tao. Sa oo. madaling salita, kinakailangan ng pagpapakita ng balat ng isang Mm. tao
under the anti-photo and video voyeurism. Kaya Mm. nung aking nakita at kani-kanina lamang ay tinitingnan ko yung mga video nila, Oo. mukhang ang pinakamabigat na kaso na pwedeng isampa nitong babae na to Mm. ay yung violation ng Safe Spaces Safe Act, Spaces yung Act. gender-based Mhm. online sexual harassment ang ibig sabihin nun. At Oo. itong violence against women Women and and their children, children. because there was a dating relationship with a woman and there Mm. was psychological abuse, no, on Okay. the part of the man, no, Mhm. against Mm. the woman. Dahil sa ito, isa to sa video, no, meron pa akong isang video nakita kanina Oo, kung attorney. saan ay humihiling ng isang mahigpit na hug ang Mm. babae, ngunit Yeah. tinanggihan nitong lalaki Mm. dahil nga sa kanyang mga nadiskubring panloloko sa kanya ng Oo. babae. Mm. Ayun, mukhang nasaktan. Mukhang lumalabas dito ay na-in love itong lalaki ng Lalaki. sobra-sobra dito sa babae. Babae. Oo. Yung tiwala din, partner, no? Nagtiwala din siya sa girl. Kaya lang mukhang amateur tong lalaki at veterano tong babae sapagkat sa Mm. aking pagkakaalam based on the videos that I have watched a while ago, Yeah. itong babae ay CCA daw, nagtatrabaho as CCA. Mm. Noong una, akala ko ay nagtatrabaho sa Center for Culinary Arts. Sabi ko, abay, masarap magluto to. Okay. Yung pala, yung CCA, ang ibig pala sabihin na to, Customer Care Assistant. Assistance. Oo. Customer Assistant. Care Assistant. Assistant. Mm. Na kumbaga sa lumang panahon, ito po yung equivalent ng GRO o kaya ay Oo. escort girl. Oo. O sa isang salita ay prostitution ang trabaho nito. Nasa field of prostitution. Na kung Mhm. saan meron siyang mga kliyente na mga foreigner. Ayon do sa kwento ng Mm. lalaki na Oo. nahuli niya itong babae Babae. na pumasok sa isang hotel, lumabas after several hours Mm. at may kasamang isang foreigner. Oo. Pero on the part nung lalaki, kung sinasabi na wala namang malice in good faith siya nung in-upload niya yung video sa social media, saan papasok yun, partner? If sasabihin niya na, ay, in good faith naman ako eh. Walang malice naman dun eh sa in-upload ko. Alam niyo po, ganyan, nagkaroon sila ng dating relationship, di ba? Mm. In this situation, the moment you monetize yung vlog mo, Mm. tapos you try to humiliate, to ridicule the woman, Mm. the man in this case is actually creating his own evidence of malice. Mm. So, tandaan natin, pag minonetize mo yan, in-upload mo Oo, in-upload. sa YouTube mo o sa Facebook mo, Mm. then you are creating your own evidence of malice against sa iyo mismo. Mm. And then, isa pa, di ba, sa atin na kapag hindi naman public figure, Yeah. there is a presumption of malice. Ibig Oh. sabihin yan, presumed malicious na kagad yung Mm. pagpo-post ng video or ng picture against Mm. another person. Hindi katulad ng isang public figure that you need to prove actual malice before Aha. you may convict the the accused. Oo. Pero dito may Yeah. presumption of malice dito, di ba? Mm. What if nakiusap So, yung attorney, what if nakiusap yung girl? Wag mo ano yan kasi syempre pag nalaman yan ng nanay ko, ng nanay pamilya, wag. Pero ang sagot ng lalaki depende, hindi ko pa alam eh. 'Di ba? Kung nakiusap yung girl. Oo. pakiusap niya na wag Oo, i-upload. oo. Pero despite the fact na meron pa kay usap ay in-upload, ganun din, Mm. magkakaroon ng violation ng Spaces Act o Act. yung Mm. digital online no harassment against Oo. the woman. Kasi Yun. pinagbabawal yung online harassment, no, Mm. sexual harassment against the woman. Kasi dito, ayan yung mga intimate no Oo. discussion about
actually yung privacy dito Nawala eh. dinestroy ng Mm-mm. lalaki, Oo. no, against the woman. So Mm-mm. ayan, maliwanag na nag-violate siya ng Safe Spaces So, Act. napahiya talaga yung girl, attorney, partner dito. Oo. Kasi siguro katwiran niya dito, gusto niyang hiyain kasi yung hanap buhay ng babae Mm-mm. ay pwedeng sabihin natin na hindi ganun kadisente. So Oo. gumaganti siya. Pero maganda tong babae Uy, flawless, pretty flawless. siya. Flawless Pretty siya. attorney, maputi, Oo, oo, maganda. oo. Ano yan, pretty siya. Tapos kaya Oo. lang, ang gusto siguro niyang sabihin dito para hindi na makapanloko ay gusto niyang palabasin na ganito ang trabaho ng babae na to. Mukhang Mm-mm. parang nakalagay doon sa isang vlog niya, hustler eh. So, pero hindi sa lahat ng pagkakataon kahit maganyan ng trabaho ng babae, Mhm. pwede mo nang yurakan, pwede Oo. mo nang yapakan, tadyakan Mm-mm. ang kanyang karapatan bilang isang tao. Nang Mhm. dahil diyan, pwedeng humingi ng daños perjuicios Mhm. ang babaeng biktima rito sapagkat nagkaroon na ng intrusion doon sa kanyang privacy dito. Yan, Oo. katulad niya, no? Binibidyo niya secretly yung Oo. yung kanilang usapan at Mm-mm. pinakikita niya talagang hihiyain niya at pinakikita niya yung conversation Oo. with the other boyfriend, no? Mhm. Na kung saan pati yung conversation doon sa isang kaibigan nitong babae na kung saan ay ipinakikitang parang sinasakyan niya lang tong kanyang boyfriend na si Vince at talaga Mm-mm. namang hindi niya seryosohin at iiwanan din niya later on sapagkat may kalibin partner pala tong babae. Mm-mm. Ayon doon sa nabasa ko doon sa mga pinakita kanina sa Facebook. So, Oo. mali yun. At isa pang batas na kanyang binayolate dito ay Mm-mm. yung pagbibideo na niyan. Ayan, katulad niyan, nakabideo siya dyan eh. Tinatanong siya actually nung babae sa Mm-mm. isa pang eksena Oo. na bakit niya binibideo yung kanilang pinag-uusapan. May intimate discussion of their relationship here eh. Bakit Oo. mo binibideo? Mm-mm. Alam mo, kapag binibideo mo yan, tapos in-upload mo pa, Mm-mm. ay may violation dito ng anti-wiretapping law sapagkat Oh. very clearly that the woman did not give her express consent na Mm-mm. mag-video siya. And Mm-mm. then at the same time, yung pag-record niya na yan na without the consent of the woman, Mm-mm. tapos in-upload niya, that would make the situation worse, no? Ah. Assuming binigyan siya ng hinayaan lang siya, nagkaroon Mm-mm. ng implied consent, video Mm. siya ng video. But uploading the video to a social media platform is Mhm. different, no? So patay pa din siya, nag-violation pa rin dito Oo. ng batas sa anti-wire and Oo. tapping law. So Yeah, yun. yan, so tatlo na, no? Yung Safe Spaces Act, and Mhm. then the Violence Against Against Women women and and the their children, Children, yeah. and then the anti-wiretapping Tapping. law. Oo. Yan ang mga pwede. Those are the potential laws violated by Oo. this man. Sana tumahimik na lang siya. Hindi pa pwede yan na comment Mm. ganyan na yung babae ay niloko siya. Mm. Isa ng justifiable reason para Ipahiya. ah, ipahiya mo at i-violate mo ang kanyang mga karapatan bilang Mm. isang babae. Babae, Di ba? yeah. Oo, oo. Oo. Attorney, Hindi pwede bakit yan. So sabi ko nga sa'yo, may oh, daños perjuicios yan eh. Attorney Bueno, law and the law. Learn the law, know your